Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang pag-usapan at talakayin itong mga naging pahayag ng ating mga senador sa loob ng Senado, kasi nagpatutsadahan na naman ang ating mga senador sa pangunguna ni Senator Ping Lacson. So hindi naman nagpahuli sa pagsagot si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi kino-question ni Senator Lacson ngayon yung posisyon ni Senator Alan. Bali, isa yan sa mga tatalakayin natin, at ang isa pa yung nangyaring tensyon sa pre-trial ng impeachment ni BP Sara. Diyan rin sa Senado, talagang bidang-bida talaga ang Senado nitong mga nagdaang mga buwan na. So talakayin na natin ano-ano ba yung mga pangyayari. So umpisa natin yan sa naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Lokohan. Yung kahapon, kasi may 13 na kayo at gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment, at ang gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. That's been very clear to us from the start, di ba? Nung February pa lang pala gusto na nilang manipulahin yung impeachment ni BP Sara, di ba? So ang gustong-gusto kasi nila talaga ma-impeach nga ito si BP Sara para mapagtakpan yung flood control na yan, di ba? Kasi ang pagkakaalam natin is maraming ang nasasangkot na pagbibintangang kasama diyan sa sa majority ngayon. So yun yung iniiwasan talaga nila, na mabuksan muli ang Blue Ribbon Committee hearing. So patuloy natin pakinggan. Pari pa nung ipepwesto natin si Senator Loren Legarda bilang Senate President, yun ang sinabi, hindi sila papayag dahil impeachment ang importante. So nung February pa lang pala may tension na talaga, 'di ba? Akala natin wala-wala lang, 'di ba? Pero sa behind the scene, kung titignan natin, is tumututol na pala talaga itong kampo ni Tito Soto, 'di ba? Siya pa nakaupo nun 'di ba? Bago sila mag-kudeta sila Senator Alan, bago siya patalsikin sa pwesto. So tinututulan pala nila na dapat talaga si Senator Legarda ang uupo, 'di ba? Hanggang sa pinag-away niya pa nga yan si Senadora Legarda pati si SP Cayetano pinag-away nila yan na dapat raw pala si Senator Legarda ang uupo. Napag-usapan naman pala nung nagkudeta na si Senator Alan ang uupo bilang Senate President, 'di ba? Pero number 2 lang pala yung impeachment. Ang number 1, yung cover up dito po sa flood control at napakarami pang iba. Kaya ang message ko kay Senator Lacson, simple lang. Gusto mo tumahimik muna ako, meditate, pray, ikaw din. Pero Senator Lacson, napakahaba ng iyong career. Nakilala ka bilang nag-expose, nakilala ka na sinusundan mo yung ebidensya. Of course, there have been many issues also regarding you, your family, pero yung businesses nyo. Pero sinantabi ng Pilipino yon kasi magaling ka mag-imbestiga Pero ngayon, bakit? Panay comment mo na lang sa mga witnesses pero ayaw mong humarap sila sa committee. Tama, kasi sa totoo lang magaling talagang investigador yan. Si Lacson. Kasi PNP chief yan Pinagdaanan niya lahat yan. Alam niya kung nagsisinungaling ang tao o hindi. Alam niya rin kung paano lulusutan yung mga ganong klaseng mga tanong pag iniimbestigahan. Pero wag rin natin naalisin sa isipan natin na nagtago rin yan, 'di ba? Kasi kinasuhan yan ng murder nung panahon ni GMA. Kaya nagtago yan ng 2 taon. Ihahabol ko lang kasi sinasabi nila si Bato nagtago raw, si Senator Bato. Siya rin naman nagtago 'di ba? Nagtago siya ng 2 taon nung umupo na si Pinoy, saka siya lumabas. So balik tayo dun sa sinasabi ni Senator Alan na magaling talaga yung investigador. Kaso nga ang nangyari, sangkot pala sila sa flood control, 'di ba? So kaya hindi rin nila iniimbitahan ng Brave 18 kasi natatakot sila na mabanggit ang mga pangalan nila. Ngayon, binibigay sa kanya yung Blue Ribbon Committee. Ayaw niya tanggapin kasi alam nyo kung bakit. Na-brandedan na siya, na inililihis niya yung investigasyon. Sinasabi niyang walang mastermind. Meron ngang mastermind 'di ba? Ano yung pinabayaan lang ng presidente? Na magloko-lokohan sila diyan, magnakaw sila diyan, pinabayaan lang ng presidente? Kahit sinong matinong presidente hindi gagawin yun. Dahil alam ng presidente na masisira ang pangalan niya sa ganong ginagawa ng mga tao sa baba. Madudungisan ang administrasyon niya. 'Di ba? Ganun kadali Pero bakit hindi pinakialaman ng presidente? Late na nagpaimbestiga, 'di ba? Kasi ang sinasabi ni Martin Romualdez, nanggagaling sa ehekutibo ang utos, ang palo, ang distribution, execution, 'di ba? 'Yun ang sabi ni Martin Romualdez. Execution ano ba 'yun? 'Di ba? Siya mag-execute sa lahat ng project. Siya kung tutuusin yung issue ng flood control, mababaw pa yan. Kasi papasukin pa natin diyan kapag naimbestigahan niya na. Akala nyo pupuntahan lang yung
minimum allocation. Papasukin pa dyan yung finance ng gobyerno. Kung sino ang pumirma sa releasing ng pera na yun. 'Di ba? Yun ang titignan. Kasi doon magkakaalaman kung sino talaga ang mastermind. 'Di ba? Kaya ayaw nilang imbestigahan. Kasi ang nakapirma doon sino ba? Si PBBM lang naman. Siya ang executive, siya ang pangulo. Siya lang ang pipirma sa flood control. 'Di ba? Wala nang iba. Oh. Saka yan, ano pa yan masalimuot pa yan. Yung investigasyon na yan, akala nyo ganun lang kadali. Yung sinasabi ng Brave 18, yun na yun, sa mata natin. Pero kapag inimbestigahan mo yan, lahat yan kakalkalin mo. Lahat ng sangay ng gobyerno, kakalkalin yan. So, kapag inimbestigahan yan, lahat yan aalsa. Lahat yun, kailangan makulong. 'Di ba? Kaya kailangan talaga magkaroon ng dito, bitay dito 'di ba? Para sa mga government official na corrupt, 'di ba? Yung mga magnanakaw, inuuna yung pansariling kapakanan kaysa paglingkuran ng taong bayan, 'di ba? Akala nyo mababaw lang, mukha lang mababaw 'yan, 'di ba? Pero malalim 'yan, sobrang lalim 'yan. Kasi kumbaga, tayo kasi ang thinking natin mula sa Brave 18, diretso agad kay Pangulo. Pero ang thinking ng mga abogado, lalo na ng investigador, mula sa Brave 18, sino ang dinaanan niyan? Iisa-isahin yan. Sino ang dinaanan niyan dito sa DPWH? O sino yung mga sangkot na head ng DPWH? O sino yung mga congressman na nag-propose niyan? Sino yung mga congressman na humingi ng budget ng ganito? Ganun yan, iisa-isahin yan hanggang makarating sa taas. 'Di ba? Ganun kasalimuot yan. Pero, ang kinagandahan nun, ng investigasyon na yon, kung sakaling matuloy, 'di ba? Malalaman natin kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo at kung sino talaga ang magnanakaw. So, ako hindi ko sinasabi na lahat ng witnesses na to, former Marines, mga bodyguards, mga former military, active military yung iba na naging security. Hindi lang ni former congressman and head of the Appropriations Committee ng House na si Saldico. Marami pa po dyan kasi alam naman po natin na parating may security naman po ang ating mga congressman, senador at mga secretary, di ba? Alam naman po natin yon. Alam natin hindi sila pipit bingi. So, anong mawawala na may hearing na fair at pakinggan? Pero in the meantime, inuubos kami, di ba? Kaya ang susunod Totoo yun. Nuubos sila. Ipakukulong daw sila si Senator Marcoleta. Yan. Binantaan si Senator Marcoleta ayon sa Intel na dapat dadamputin siya nung hearing sa EDSA. Yun ang problema. Kaya hindi rin sila tumuloy. Ngayon, nag-file sila ng kaso sa Korte Suprema para, kagaya ng sabi ko nakaraan, para questionin yung naging pagdinig nung June 3. Yan yung pinail nila na kaso. So, meron pa rin mga lumalabas na warrant, 'di ba? So, panoorin muna natin 'to. Diba? So, I will, and then si Senator Bongo. So, I wanna honor. Yung kay Senator Bongo na meron na raw warrant. Ayan. Ayon rin sa intel ng mga Duterte. Ngayon, itinatanggi naman yan ng PNP. Kalokohan lang raw yan. Sabi ni Nartates, pati ni John Vic Remulla. Baka high raw si Pulong. Diba? Mas mukha nga siyang high nung nagpa-interview siya nun Diba? Mabikit-mikit yung mata niya Actually, meron na. Real talk yan. Meron na yan. Si Senator Bongo. Bibiglain nila yan. Diba? Katulad kay Bato. Sabi nila, hindi, walang warrant. Nung lumabas si Senator Bato, meron na agad. Alam nyo kung bakit ayaw nilang ilabas yung warrant ngayon? Kakatahimik lang ng Senado, magkakagulo ulit. Ngayon, mababaling na naman ang atensyon ng taong bayan sa mga senador na pumapanig kay BP Sara. Malalagay sila lalo sa alanganin. Mapopostpone ang impeachment na binabalak nila. Diba? Kaya ngayon, hindi muna. Yun ang balak nila. Hindi natin alam kung kailan kasi ang sabi ni Lacson kasi madaldal yan si Lacson Ang sabi ni Lacson, kailangan umabot sa 16 votes ang impeachment para matuloy ang impeachment. Nagmungkahi nga rin siya na pakawalan si Jinggoy sa umaga, sa gabi nakakulong para lang maging Senate judge para madagdagan yung mga hahatol sa impeachment trial. Ibig sabihin, kailangan nila ang mga senador. Kaya hindi nila gagawin na ipakulong si Senator Bongo kasi maaring mapostpone ang impeachment trial, 'di ba? Ganun ka basic Kasi kung titingnan natin, aaralin natin yung mga pinagsasabi nila, itatama natin sa mga nangyayaring sitwasyon ngayon. Bawal sila magbawas ng senador for the meantime, 'di ba? Kasi ibang usapan kapag ICC warrant Hindi mo pwedeng isabpina sa labas ng bansa ang senador. Dito pwede mo isabpina. Pero kasi ICC warrant ang nakay Bongo. Pati ki
si Senator Bato, 'di ba? Paano mo isasabihin ako nakalabas ng bansa? Eh di kulang na senador, 'di ba? Kasi nakalagay sa constitution natin, 16 votes, 2/3 of all its member. The Senate, Senate 'yon, 2/3 of all its member, 'di ba? So 16 votes 'yon. Hindi mo pwedeng baliin 'yun, 'di ba? Walang sinabi ang constitution na kapag nakakulong ka, bawal kang maging Senate judge o bawal kang humatol, 'di ba? Walang ganoon eh. Ang nakalagay lang ron, 16 votes of all its member. Kumbaga 2/3, so 16 'yon, 'di ba? So tuloy tayo. Senator Bongo, Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy. Bakit? Nung before May 11 po, nung nag-usap-usap kami, in fact, nagkita kami May 10 eh. At bago ko mapagharap-harap po ang 12, wala po si Senator Bato noon, nagsabi na po kaming lahat na dadaan tayo sa pagsubok na to at may magsabi na lang pag hindi na kaya. Pero napakarami nagsabi noon, kulong na kung kulong, harapin na natin kung ano to, etc. O walang hiwalayan tayo, grupo tayo. So I'd like to honor those who are in the front line. No, I'd like to honor those who held out, di ba? But ang problema kasi, nagbago yung laban eh. Tama. From just having a platform sa Senate para para fair yung ating impeachment, para makapag-focus tayo sa economic crisis at para lumabas ang katotohanan. Nakita na namin kung gaano kalaki ang skandalo at yung corruption na to eh. Ongoing to ha. Yung sasabihin nila na wala nang nakawan ngayon, tell that to the Marines. Tama. Nagbabago lang. So, Kasalanan kasi yan talaga ni Joel sa ni Cheese. Natakot eh. Lalo na si Joel. Pastor pa naman siya sa relihiyon nila. 'Di ba? Sa JIL, Jesus is Lord. So, may mga kaanib siya na binabash siya ngayon, na lumipat na sa ibang relihiyon. 'Di ba? Mas natakot raw siya kay Boyong Rimulya kaysa sa Diyos niya. Paano ngayon yan, Senator Joel? 'Di ba? Kasi kailangan dyan, kapag ka humarap ka, hanggang dulo maninindigan ka kahit ikulong ka. Yun ang totoong lingkod ng Diyos, 'di ba? Naninindigan sa tama, 'di ba? Hindi yung kapag ka tinakot ka, ikukulong ka, ganto ganyan. Ibig sabihin, totoo, may ninakaw ka, 'di ba? Natakot ka makulong eh. Oh, paano ngayon yan, 'di ba? I don't want to take up much of your time today, and I don't want to answer each of the issues in a way that will effectively conflict or confuse us, di ba? So, kung sinagot ng Panginoon Jesucristo yung mga apostles isa-isa, o ikaw, anong pagkain ang inisip mo? O ikaw, saan matutulog? O ikaw, di ba? Kasi they were not all able, may naglilimp din, di ba? So, ang concern niya, merong bang mule or donkey o kabayo na pwedeng sakyan? Those are all valid, di ba? Kung sasabihin ngayon ng iba, okay, Tano, tumahimik ka, gutom na kami, kain muna. Those are valid, and we should discuss that. Pero anong una? What's the priority, no? So, don't get mistaken, I'm talking about the principle, I'm not Tama. comparing. Ayan, babaluktutin na naman ng iba. Oh, kilala ko yan. Si ano yan, magkapatid na tukmol. Silang dalawa lang naman yung mahilig magbaluktot ng katotohanan, pati konstitusyon, no? Biro mo ka bago-bago sa Senado, babaluktotin mo yung konstitusyon? Sino ka? Buti na lang hindi mo inabutan si Senador Miriam Defensor. Baka nasabihan kang tanga at bobo, minura ka pa dyan. 'Di ba? O isa pa yung kongresista na nasa Congress ngayon, yung babae. Sasabihin niya, kailangan naaayon raw sa panahon ng konstitusyon. Tanga ka ba? Baka naaayon lang sa gusto mo. 'Di ba? Kasi gustong-gusto niyong baguhin, pakialaman ng konstitusyon. Napakaayos ng batas na nilagay dyan, 'di ba? Pinagtulong-tulungan niya ng iba't ibang mga professional sa larangan ng kanilang halimbawa, architecture, engineer. Yan ang mga diyan, nagtatag niyan. Merong mga abogado. Lahat 'yan may concern ng mga professionals. Hindi lang lawyer ang nandiyan dyan, ang nagtatag niyan, 'di ba? 'Yun ang pagkakatatag ng ating konstitusyon. 'Yun ang naisip ni Corazon Aquino, ni President Corazon Aquino, para magkaroon tayo ng bagong konstitusyon na mapapakinabangan ng lahat ng tao, ng lahat ng profesional, 'di ba? Hindi mo kasi pwedeng sabihin na ang pwede lang magtatag ng konstitusyon ay ang abogado kasi abogado sila. Hindi, 'di ba? Ang thinking ni President Corazon Aquino, ang pagtatatag ng konstitusyon kailangan na ririnig mo yung panig ng ibang mga profesional. 'Yun ang ginawa niya. Kaya yung konstitusyon natin makatarungan 'yan. Sasabihin, kino-compare natin ang struggle. God is God, and we have to pray that we're on God's side. But there are principles He teaches us. So, di ba sabi ko sa inyo kanina, nation building. At saan natin uumpisahan yung nation building? Sa pundasyon. Tama. Rule of law. Tama, kailangan kapag pundasyon mo dapat matibay. So, tanggalin mo dapat yung mga walang ya dyan. Yung mga magnanakaw. Kasi yan kumbaga yan ang anay na sisira sa bahay mo. Yan ang mga peste sa lipunan na sumisira ng kabuhayan ng taong bayan. Di ba? Regime of justice and truth. Kung walang justice and truth, yung binibuild po natin para natin nilagyan ng anay.
Para Tama. natin nilagay na payat na bakal. Para nilagay natin ng bakal yan na may kalawang na. Gigiba at gigiba din po yan. So, ang tinitignan pa lang po natin, 24-25 budget. Yung 26 budget, may nagsasabi ba na napaka-inosente Wala pa. lang, wala ring mga Diba? sinasakyan? Wala pa. O, going back, 2023 budget, ang sabi po ng mga ex-Marines, 2022 pa lang, may deliveran na eh. Tapos, hindi lang DPWH yan. Meron din yan po sa farm-to-market roads. Meron din daw sa school buildings. Meron silang binabanggit na noong 22, 23, BIR. So, tignan nyo, napakarami ang sinasabi ng Brave 18 Marines natin. So, yan, mga paunang pananalita pa lang yan, yung mga sa senador. 'Di ba? Malalim pa yan. So, dapat talagang maimbestigahan yan para makulong yung mga dapat makulong. Kasi hanggat hindi mo napapakulong yan, uulit-ulitin yan eh. So napakarami po. Alam naman na po natin na may corruption. Again, don't get me wrong. What I'm looking at is the systematical robbing blind our people in the last few years, no? There are two systemic na pagnanakaw, 'di ba? Yung sistema natin sa Pilipinas na may papel ka, kailangan may lagay, 'di ba? Tama. So, tatlong natin kailangan tignan. Yung una, yung day-to-day corruption na parang walang mastermind 'yon. Yung Otong. wala kang plaka, hinuli ka, penging 1,000. Otong yun, Yung otong. nahuli ka, walang driver license, penging 1,000. Magpa-file ka ng business permit, 20 mil lang dapat mo bayad, penging 5,000. Di ba? So yun, we will deal with that and we're dealing with that and citizens are dealing with that. Churches are dealing with that. Business groups are dealing with that. Pangalawa, yung systemic, yung ganun na sa Pilipinas, yan ang kalakaran. So we have to deal with that through Sa totoo lang, kailangan baguhin natin yun eh. Alam mo, saan nag-uumpisa ang pagbabago? Sa sarili natin. Na ganyan na talaga, hindi pwedeng ganun eh. Kailangan baguhin natin yun. Sama-sama dapat tayo. 'Di ba? Walang bibitaw. Hindi yung konting takot, bitaw agad. values through systems. But I'm talking about the systematic and continuing robbing us blind now and using the last bastion, which is the Senate, not only to be the rubber stamp, but to be their mouthpiece para maraming issue para hindi tayo tumutok dito. So that's the sad thing, that there is an economic crisis. Naghihirap ang ating mga kababayan. So kailangan natin isabay yun, pero hindi natin pwedeng ilihis ang usapan. Tama. So in behalf of the senators I represent, in behalf of the people praying for us, in behalf of students, farmers, healthcare workers, OFWs, seafarers, na sinasabing, boss, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Boss, boss, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Huwag niyo kaming bossin, kayo boss namin. Ilan politiko na ang dumaan na kayo boss? You do not cover up from your boss. You tell the boss the truth. If you tell your boss lies, he will fire you and even put you in jail. Diba? Pero ngayon po, hindi. So may dalawang boss. Boss ng cover up at saka yung boss ng gustong mag-uncover. Please meditate on that. Handa po tayo. So dati, ang capacity po natin bilang Senate President at mga kasama ko bilang mga chairman ng mga committees, gagamitin natin as a platform yon for the truth. Hindi para usigin or i-persecute ang kahit sino. Iba ang Tama. prosecute, iba yung persecute. Hindi po. Ang persecute kasi, yun yung ginagamit nila kila Senator Alan, 'di ba? Pati yung kila Senator Marcoleta, yung pananakot, political persecution, yung talagang tinutugis mo hanggang dulo, hanggang matalo mo yung kalaban. 'Di ba? Yun eh. We were going to use that platform. O nakita natin in how in less than 40 days kung paano inuga ang mga pundasyon ng Senado at inuga ang pundasyon ng ating mga institusyon at paano pinunit ang konstitusyon. Kita mo kung hindi nahingialam ang Malacanang yan, hindi magkakagulo. Kasi sila lang naman yung mga senador eh. 'Di ba? Bakit nagkagulo? Oy, ba't ngayon sa panahon ni Win Gatchalian, hindi sila nanggugulo? Kasi bata nila yung nakaupo. 'Di ba? Ganun ka basic, 'di ba? Kasi alam nila na kapag nakaupo si Senator Alan, magkakaroon ng patas na trial sa impeachment ni BP Sara. Isa pa yan sa magiging problema nila, 'di ba? Na kapag lamang ang mga senador ni Senator Alan, magkakaroon nga ng patas, hindi ma-impeach si BP Sara, 'di ba? Para lang matuloy yung cover up. Now, we will have other platforms, other venues. And one of this venue is Facebook. So, ito lang ang tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook. Bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, gumagamit din naman sila ng Facebook na tignan nyo nga sa Senate, bawat salita, tumingin lang ng ganun, gumanon, may sumusunod sa kanila eh, di ba? Vlogger. Tapos, makikita mo, pati kay Senator Lacson, yung angal ni Senator Marcoleta, pati sa CA, kahit anong committee, ine-edit, pinapaganda yung itsura, di ba? Yung sa NBI, hindi ko alam, totoo ba yun yung talagang nag-ayos nung hearing? Or everyone is aware that it's not only mainstream, meron din social media. Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Tama. Kasi nalalaman ng taong bayan yung katotohanan, Senator Alan. Sabi nga nila, wala raw kayong pakisama eh. Dapat nakikisama kayo sa kanila. 'Di ba? So,
Pero diyan nagtatapos yung pahayag ni Senator Alan. Pupuntahan naman natin yung naging impeachment trial, pre-trial dito sa Senado. Ayan, so nagkaroon ng tension raw eh. Kaya panonoorin natin ngayon, di ba? Kumpisa na ang pre-trial conference bilang paghahanda sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa susunod na buwan. Pero unang araw pa lang, nagkaroon na raw ng tensyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Medyo nagkainitan, ma'am. May mga ganong ganap. Hindi, kasi period ko ngayon, mainit ang ulo. Dinaan sa biro ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang umano'y tensyon sa pagitan ng defense at prosecution teams sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kanina ang unang pre-trial conference kung saan plinansya ang mga detalye ng paglilitis. Ang defense team sinabing normal lang daw ang magkaroon ng hindi pagkakasundo. Hindi naman tense as usual. Alam nyo kasi, masyado nilang minamaliit si Attorney Powa. Akala nila gaganyan-ganyan lang yan, yung style niya ni Attorney. Hindi pa tatalo yan. 'Di ba? Hindi naman kukunin yan ni VP Sara eh. Kung hindi magaling yan. 'Di ba? Lalo na yung mga kasama niyang mga abogado rin. Makikita mo talagang matitinik yung mga abogado, mga bata pa. 'Di ba? Talagang aral, talagang pinagsikapang makartungtong sa kinatutungtungan nila ngayon. Ngayon, siguro pinipilit nila na ganto ganyan, dinidiktahan nila to. Syempre, abogado yan, ilalaban niya yung sa client niya, kay VP Sara. Hindi pwede yung papabor sa kanila. Parang pinabayaan niya si VP Sara. 'Di ba? Kaya makikita nyo kung sino sa kanilang dalawa yung napikon. Kaya pakinggan nyo yung pahayag ni Attorney Powa. Usual in pre-trial, even in the RTC. Chill lang, 'di ba? Chill na chill eh. Ganyan yan, no? So wala naman. It's really nothing out of the ordinary. And of course, we appreciate the patience also of the clerk of court, no? Senator Bantu and the prosecution panel. So, normal lang yan. Isa sa mga naging issue ang mga iminumungkahing kondisyon o stipulation sa mismong araw ng pagdinig. Binigyan ng dalawang kampo ng hanggang Lunes para isumite ang kanilang komento. Naging produktibo naman daw ang naging proseso. Kanina nga, nakita nyo, lumabas kami, nag-usap na ang about dalawang panig, no? Kung paano natin mapapabilis. Yun ang maganda naman na naging resolution. Pero as to the details, syempre. So eto masasabi ko lang dito, abangan natin yung impeachment trial talaga ni VP Sara. Kasi kung titignan natin, napiko na agad yung kabila. Ibig sabihin, hindi nila kayang paikot-ikutin itong attorney ni VP Sara. Ibig sabihin, magaling to. Kasi nakuha niya agad yung emosyon ng kabila eh, 'di ba? Hindi ang ano kasi diyan, ang labanan diyan is logic sa kung sino unang yung kasi kapag pinairal mo yung emosyon mo, mawawala ka sa sinasabi mo. So, tignan natin kung ano mangyayari. Hindi pa ako masyado makashare dahil as you know, we're not allowed to really discuss the case. Pero ang hindi ikinatuwa ng tagapagsalita ng prosecution team ay ang patuloy daw na pag-isnab ni VP Sara sa proseso, bagamat dumalo ang kanyang defense team. Vice President Sara Duterte was not personally present. Ano naman mag-impeachment na nga maghintay ka. Andiyan na nga, pre-trial na 'Di ba? Gustong-gusto mo makita si VP Sara 'Di ba? Maghintay ka. Nuumpisa na nga yung hiling nyo During the pre-trial conference, despite earlier statements that she expressed readiness and willingness to face the charges at the proper court. Hintayin mo yung impeachment mismo. Pre-trial pa lang naman yan Pinayagan ng ng korte yan. 'Di ba? Pinayagan ng korte yan. So, maghintay ka. Nonsense naman kung pumunta o hindi. Pre-trial pa lang yan Hintayin mo sa mismong trial. 'Di ba? Doon ka magreklamo kung hindi siya pumunta. Ayon sa prosekusyon, ito na dapat ang pagkakataon ng bise na maipakitang siniseryoso niya ang pagbibigay linaw sa mga aligasyon laban sa kanya. This is clearly hindi na naman pagseseryoso sa proseso. Kasi kung sineseryoso yung proseso, dapat binibigay na yung mga sagot na matagal lang hinihingi ng taong bayan. Ay hintahin mo. Kaya nga kayo nagtatrial 'Di ba? Hindi naman pwedeng ito na sagot namin. Okay na. Tapos na. Edi kulong si VP Sara. 'Di ba? Hindi ganoon. Ikaw talaga madam mo. The explanation is either you are not serious or talagang feeling mo lang talaga you don't owe any people any explanation. It speaks about how they think that they are way beyond the reach of the law Ayon naman sa defense team ni VP Sara, haharap daw ang bise kung kinakailangan.
kung kinakailangan, no? But sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung kailan yun, kung mangyayari yun, kung kailan yun. But really, ang communication natin kay VP is constant naman, no? Meron naman tayong open line with the Vice President. Pinag-uusapan namin lahat. In fact, after today, i-update ko rin siya. Muli ring binatikos ng prosekusyon ang pre-trial brief na isinumite ng kampo ng bise. Imbis daw kasi nasagutin ang mga aligasyon, ay muli lang nitong kinuwestiyon ang proseso. The pre-trial brief sets the tone on how the defense will structure its answers. So kung tunog lata na ang pre-trial brief, what more can we expect? Bakit nila kayo bibigyan ng sagot agad? 'Di ba? Di mapaghahandaan nyo. Di sana, ang nagreklamo dyan, hindi kayo. Yung mismong korte na paggaganapan ng trial. Bakit walang sinabi ang korte? Kagaya ng Senado. 'Di ba? Ibig sabihin na ayon pa rin sa batas yung mga naging hakbang ng kampo ni BP Sara. 'Di ba? So, pa-presscon kayo, pabida kayo na mali ito, mali yan. Wala kayong karapatang magsabi ng ganyan. Kasi hanggat hindi nagsasalita yung pinaka-court na paggaganapan ng impeachment trial, 'di ba? Nonsense 'yan. Parang Korte Suprema lang 'yan eh. Abilino versus Cuenco, hanggat hindi nagsasalita ang korte, 'di ba? Wala silang karapatang magdikta sa taong bayan, magbigay ng pahayag na dapat ganito ang gawin nyo, dapat ganyan. Wala 'yan. During the trial proper. Wala talaga silang may sagot. Hindi nga kayo sasagutin, di napaghandaan nyo sa trial, 'di ba? Mabibigla kayo sa mga sasabihin ng mga abogado ni BP Sara, 'di ba? Kasi ang gusto nyong mangyari, malaman kung ano yung magiging estratehiya nila. Hindi naman ganun ang abogado, pinoprotektahan nga nila ang kliyente nila, tapos sasabihin nila sa'yo kung ano yung magiging estratehiya nila. Yung isasagot nila sa'yo, sasabihin nila. Common sense. Or iniiwasan nilang sumagot. Hindi ko po maintindihan where that is coming from. The defense takes exception. Dumating kaming handa and the records will speak for itself. Ang hinahanap ng prosecution team ang sagot sa mga tanong. Parang ganito lang yan Ang gusto nila yung sa Constitution, walang pinag-ibayan doon. Ang gusto nila yung Constitution na ayon sa kagustuhan nila ngayon, na ayon raw sa panahon. Hindi ganon. Ano ba kayo? Na hinihintay ng taong bayan. Maganda sana kung meron silang maipapresenta na mga witnesses na magpapatunay kumbaga na sila si Cocoy Villamin. Ay, hintahin mo. Hindi pa nag-umpisa ang impeachment, 'di ba? Pre-trial pa lang. Hintayin natin sa impeachment kasi ang mahirap niyan, masyado kayong nagbibigay ng maraming pahayag, 'di ba? Binubulag nyo ang taong bayan sa mga pahayag-pahayag nyo na akala ng taong bayan, yun ang dapat na mangyayari. Pero titignan natin sa mga nanonood sa atin na dapat ang nagbibigay ng pahayag dyan yung mismong korte, 'di ba? Natural sasabihin nila against yun sa kalaban, 'di ba? Sila yan kalaban nila yung pinagsasabihan nila Natural sasabihin nila yung mga mali na dapat ginagawa raw ng kalaban, na which is hindi naman dapat talaga na ginagawa yon kasi pananaw nila mali raw yung naging hakbang nung kampo ni BP Sara. Sa kampo ni BP Sara, tama lang yun para maprotektahan yung kliyente nila. Sila si Mary Grace Piatos, wala doon, hindi natin nakita sa kanilang pre-trial. Hintahin nyo. Lalabas at lalabas yan. Nakaschedule hanggang sa June 25 ang pre-trial conference at sa July 6 mag-uumpisa ng gumulong ang paglilitis. Magandang episode ng buhay nila to, 'di ba? Kasi ngayon pa lang mainit na Ayon sa prosecution panel, nasa 30 trial dates ang hinihiling ng defense team para maglatag pa lang ng ebidensya. At kung 3 araw lang ang paglilitis sa isang linggo, mula Lunes hanggang Miyerkules, ito pa lang ay aabutin na ng 3 buwan. Ang position lang naman ng House Prosecution Team is it would be a speedy trial. It will not drag on like Hindi pwedeng maging speedy trial yan. Mataas na posisyon ang pinag-uusapan nyo dyan. Malaking pagbibintang ang sinasabi nyo dyan. Malalaking pera ang usapan dyan. Tapos speedy trial. Sige nga, isipin nyo. Speedy trial talaga. Syempre, dedepensahan ng kabila yung yung amo nila, si BP Sara, dedepensahan nila yun. Yun ang gampanin nila So, magpe-present din sila ng mga ebidensya nila na dapat ay masagot nyo rin. 'Di ba? with the unnecessary delay na magkaroon na ng judgment ang impeachment court at the enough
kumbaga, Ang gusto nyo naman mangyari, yung naayon sa inyo, yung sitwasyon na naman, gusto nyo, papabor lagi sa inyo, 'di ba? Hindi pwedeng mangyari yun. enough time para mapag-usapan at may latag ng House Prosecution Team yung kanilang ebidensya. Ayon naman kay Senate President Win Gatchalian, malaking paghahanda ang gagawin para sa paglilitis, lalo na sa logistics. Nakikipag-coordinate na rin daw ang Senado sa iba't ibang ahensya para matiyak ang seguridad ng Senado oras na magsimula ang paglilitis. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark. So puntahan pa natin yung naging isang pahayag nitong mga kongresista about nga dito kay BP Sara. Nakakatawa naman tong mga taong to. Diyos ko. Gusto nila talaga papabor lang sa kanila, speedy trial daw. Hindi pwede yun. Ano yan? Trial yan eh. Hindi maliit na posisyon ang kino-question nyo dyan. At hindi maliliit na pera ang ibinibintang nyo. 'Di ba? Bakit kailangan maging speedy trial? Mamanipulahin nyo? Si Kabataan Party List Representative at House Prosecution Panel spokesperson Rene Co na malakas ang kaso nila sa impeachment trial ni Nag-assume na naman sila. Tuloy VP Sara. Kung aabot na ito sa botohan, sinabi naman ni veteran election lawyer Romulo Macalintal na mainam na iakyat ang issue tungkol sa 16-vote rule for conviction sa Supreme Court. Well, inaasahan natin na dito na ilalatag. Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, inihayag ni Representative Rene Co na matibay ang kanilang ebidensya para sa articles of impeachment. Bakit kayo kinakabahan? Bakit gusto nyo yung speedy trial? Matibay naman pala ebidensya nyo eh. 'Di ba? Yun ang problema eh. Gusto nyo kapag matibay ebidensya, mabilisan. Hindi pwede yun. Sa bise, lalong-lalo na pagdating sa usapin ng confidential funds. Git din ni Co, dapat magpaliwanag si VP Sara sa umano'y hindi tugmang deklarasyon ng yaman at kanyang mga banta sa first couple. Hindi na siya pwedeng magpaliwanag, magsalita pa kasi nag-uumpisa na yung trial, 'di ba? So doon yun na pwedeng tanungin 'yan sa trial. Bakit kailangan pang sagutin kanya diyan, 'di ba? Nonsense na 'yan. Dapat hindi niyo dinemanda, nagsagutan na lang kayo sa social media, 'di ba? Common sense. Dating House Speaker, ano po ang tingin ninyong smoking gun? Lahat kasi ng mga articles ay may smoking gun. Pero siguro gusto kong mag-take ng opportunity na to discuss, for example, unexplained wealth. For example, may declaration siya na may luging mga businesses. In the millions yung pagkalugi. Pero the next year ay malaki yung increase in assets niya. So, paano yun nangyari? Hintayin mo, maipaliliwanag lahat yan. Kasi, ang tamang pagko-compute, binuksan nyo kasi yung AMLAC eh, di ba? Kinutsaba nyo yung AMLAC eh. Ang tamang pagko-compute na hindi mo pwedeng pagplasin yung in and out. Ano ba yung sinasabi nating in and out na pera sa bangko? Nagpasok ako ng 2 milyon sa bangko. Tapos winidraw ko ulit sa bangko yung 2 milyon. Yung pinasok ko, plinas nila sa winidraw ko. So, ilan na yung pera ko sa bangko? 4 million. 4 million ha. Pero kung titignan mo mismo yung bank account, wala nang laman. 'Di ba? Ganun sila. Ganun sila mag-plus ng pera ni BP Sara. Kaya lumaki. Umabot ng 6 billion. 'Di ba? Pero siguro, ang pinaka-visible for mamamayan, no, na bahagi ng proceedings na to is the video ni VP Sara. That is undeniable that exists, no? Madaling depensa niyan yung video ni BP Sara. Hindi naman siya pumatay eh, 'di ba? Hindi siya pumatay. Her press conference at nearly midnight na nilalatag niya doon yung kanyang naging plano at pag-secure ng assassin para po mamatay ng mga tao. In particular, no, si President, si former Speaker and si First Lady. Pareho naman ang pananaw ni Co at ni Attorney Romulo Macalintal sa 2/3 rule sa pag-convict kay VP Sara. Para sa kanila, ang Korte Suprema ang final arbiter pagdating dito. Tama. Korte Suprema lang kasi ang pwedeng makapagbigay ng tamang sagot yan. Hindi yung sinasabi ni Luis Tro, hindi yung sinasabi ni Erwin Tokmol at ni Rapi Tokmol na kailangan 15 votes na lang ang need kasi 22 lang raw sila, 'di ba? Kung ganyan may problema kayo, ba't hindi nyo idulog sa Korte Suprema, 'di ba? Kung hindi kayo satisfied, 'di ba?
na kailangan talaga makuha yung 15 votes, hindi na 16. Idulog nyo sa Korte Suprema, natatakot kayo? Dahil alam nyo, mapapahiya kayo sa Korte Suprema. The plain reading of the text of the Senate rules would provide na all senators should be counted, no? So that would mean na walang galaw yung 16. Pero we should consider, no, yung pananaw na paano ba ma-exhibit ng suspended or even in hiding na senator yung kanilang kapangyarihan para mag-participate and even Ito, nagmamarunong din to mamaro din to oh. Sabi na nga 16 votes 2/3 of all its member 'di ba? Kung may problema kayo, idulog nyo sa Korte Suprema, hindi yung nagbibigay kayo ng false information sa public, 'di ba? Ko-questionin nyo bakit wala nakakulong yung isa, wala yung isa nagtatago. Yun nga sinasabi, 'di ba? Wala naman nakalagay sa Constitution na kapag nakulong, tanggal na, hindi na pwedeng ibilang sa mga boboto. Kapag nagtatago, tanggal na, hindi na pwedeng ibilang sa mga boboto, 'di ba? Mag-file kayo sa Korte Suprema para malaman nyo, 'di ba? moto doon sa proceedings in the Senate, including yung impeachment. Talagang tayo din dapat yun. Kasi yung Abilino versus Cuenco, in 1949 case pa yun, in 1935 Constitution yun. Hindi nga naman malinaw kasi doon, they could be, the House may elect their own leaders. Pero wala sinasabi doon that to be elected by all members of both houses. So, yun ay may problema doon. At yung mga circumstances doon ay naiiba sa nangyayari dito sa kasalukuyan nating panahon. And so, maraming salamat nga pala sa inyo sa patuloy niyong pagtutok at pagsuporta sa ating channel. Ayan, lumalaki na ang ating bilang. Maraming salamat at hiling ko lang ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. So, makita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye!